Proverbs chapter 8, verse 1 to 4. Does not wisdom call and understanding raise her voice? On the heights, beside the way, at the crossroads, she takes her stand. Beside the gates in front of the town, at the entrance of the portals, she cries out. To you, O people, I call, and my cry is to all who live. Wisdom calls to everyone. Tinatawag tayong lahat ni Lady Wisdom. Wisdom makes itself known to all. Kung talagang nanaisin, kung talagang hahanapin, ang kaliwanagan ay matatagpuan. Now, as we open December with Christmas celebrations, let's revisit the Christmas story with an intention to learn practical wisdom. At saan pa nga ba magandang magsimula sa reflection na ito, kundi sa kwento ng tatlong hari? The wise men. Sa kwento ng tatlong hari, or actually mas accurate na sabihin sa kwento ng tatlong pantas. Kasi yun naman talagang translation niya sa Tagalog. Pantas is wise men. Kaya nga, pamantasan. Pag sinabing pamantasan, doon nililikha sa lugar na yon ang mga wise men. Kaya pamantasan. Balikan natin yung kwento ng tatlong pantas. And this is our shared reflection this morning in our message, The Wisdom of the Wise Men. Why are the men in the Christmas story wise? Bakit nga ba sila tinaguruan na wise men? And what can we learn from their wisdom? First, the wise men are wise because the wise men search for Jesus. Wise sila na tunay kasi ang pakay nila talaga si Jesus. Hinanap nila ang Panginoong Jesus. Matthew chapter 2, verse 1 to 2. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men, or sa ibang translation, yung wise man ay tinatawag ding magi, or royal astrologers. These wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn King of the Jews?" So, hanap-hanap nila talaga ang Panginoong Jesus. The wise men were intentional in their search for Jesus. Nag-research, nag-effort, considering that they are from the eastern lands. Malayo sila from Jerusalem. Yun yung isang tinukoy dito Hindi sila taga roon. Malayo yung kanilang pinanggalingan. Kaya nga mga kapatid, marirealize din natin, kapag may mga tao na nag-spend ng time sa atin, pag may mga tao na nag-spend ng resources, ng kanilang presence sa atin, alam nyo malamang sincere yun. Kasi ito yung mga wise men, ganun yung effort nila They intentionally sought Jesus. At the context and limitations of their era, it's a lifetime achievement. Kasi ang daming limitation, ang daming hadlang nung era nila. Hindi kagaya ngayon, may Grab. So pwede kang mag-Grab pag may pupuntahan ka. Pero nung panahon nila, wala sila nung mga ganun So they did their research, they mobilized resources, they assembled people and experts to launch their expedition. It's an expedition. Kasi hindi pa nila alam yung mga bagay na yun noong unang panahon. Hindi pa kumpleto ang mapa ng mundo, hindi pa kumpleto ang mga mapa ng mga iba't ibang teritoryo, walang technology masyado, and yet hindi sila nagpahadlang doon. They were wise because they sought Jesus. To know Jesus is indeed a lifetime achievement. It is the highest goal in life. Hindi lang yung makilala si Jesus in a religious perspective, pero to really understand the essence and the ministry of the Lord Jesus, napakalaking achievement at goal sa buhay. Si Paul, si Apostle Paul, kung tutuusin, ang dami-dami niyang ipinagmamalaki. Si Apostle Paul, sabi niya minsan sa reflection niya, ay, ako talagang Jew of the Jew, sabi niyang ganun. I'm from the tribe of Benjamin. Super scholar ako. I'm an expert of the religious law, of the Jewish law. At ang dami ko ng mga credentials. Siya mismo, he's a high-ranking Pharisee. Pero nung na-realize niya kung sino si Jesus, nakilala niya talaga ang Panginoong Jesus,
Ito yung mga reflection niya. Philippians chapter 3, verse 8 to 10. Nothing is as wonderful as knowing Christ Jesus my Lord. I have given up everything else and count it all as garbage. Yung mga pinagmamalaki ko palang credential, baliwala. Mas malawak, mas matayog pala ang makilala ang Panginoong Hesus, sabi niya. All I want is Christ. And to know that I belong to Him. I could not make myself acceptable to God by obeying the law of Moses. Ang laki ng realization niya na hindi pala true law, hindi pala true religion ang daan papunta sa Diyos. I cannot make myself acceptable to God by obeying the law of Moses. God accepted me simply because of my faith. It is because of my faith in Christ. All I want is to know Christ and the power that raised Him to life. Jesus leads us to the Father. Jesus leads us to God. And Jesusness is the mentality, Jesusness is the attitude, Jesusness is the mindset, the way of living that leads us to God. Kaya muli, ang laki-laking achievement, ang tayog-tayog na goal sa buhay, ang maunawaan ng husto kung sino si Jesus. That is the whole point of life, kung tutuusin. Mas magkakaroon ng meaning ang buhay, mas magkakaroon ng satisfaction and direction ng buhay kapag nasa atin ang Panginoong Hesus. Kapag nauunawaan talaga natin siya. Sabi nga ni Haring Solomon, the wise, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. Pag sinuma natin, sabi niyang ganun, ang lahat ng katuruan, ito lang naman ang ending niyan. Sundin mo, magpakumbaba ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang kaparaanan, nandoon ang talagang meaning ng buhay. Reading the same verse from the New Life Version, sabi niya, the last word after all has been heard is honor God and obey His laws. His laws, yung law ng Diyos, hindi law ng tao. Obey the laws of God. This is all that every person must do. Dun at dun uuwi ang lahat. Ngayon, yung lahat ng yan, sinimplify ni Solomon, right? Sinimplify palalo ng Panginoong Hesus. Sabi niya, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Ako ang daan, katotohanan at buhay. No one can come to the Father except through me. Kung sinimplify ni Solomon, mas sinimplify pa ni Jesus. Kaya uulit-ulitin natin, knowing Jesus is the highest goal as a matter of fact in life. It is worth it to really know and embrace Jesus. Ano pa? The wise men are wise because the wise men brought gifts. Yun ang isang matututunan natin na practical talaga sa mga wise men. May dala silang regalo. Matthew 2:11. On coming to the house, nung natagpuan na nila ang Panginoong Hesus, ang baby Jesus, they saw the child with His mother Mary. So, kita nyo, tinutukoy nila talaga the child. And they bowed down and worshipped Him. Then they opened their treasures and presented to Jesus gifts of gold, frankincense, and myrrh. The wise men brought very practical gifts. Frankincense and myrrh, yan, hanggang ngayon, may medicinal properties. Ang mahal-mahal kaya ng oil ng frankincense, mahal ng oil ng myrrh. Lahat kasi yan may medicinal properties na very useful sa bagong panganak. Sa kapapanganak lang na baby. At syempre, yung gold. Diba yung gold? Pakikinabangan nila kasi kailangan nila. Hirap nga sila makakita ng tutuluyan. Naalala niyo yung kwento? Wala silang matuluyan at that time. So ngayon, may gold na. So makaka-check-in na sila sa hotel. Diba? Sa sabsaban kasi sila na uwi nun eh. So at least may gold na. Napaka-practical ng gifts ng mga wise men. So dito pa lang may nakikita na tayo. Kung magbibigay, lalo ngayong Christmas, kung magbibigay, magbigay nung may gamit. Magbigay nung regalo na may kabuluhan. Hindi lang yung basta makapagbigay. Yung mga fruitcake na 10 years nang umiikot. Kasi niregalo last year, tapos ay hindi pa nakain, iregalo ulit natin ngayon.
So umikot na siya ng umikot, 5 years na pala, 10 years na umiikot yung fruitcake. Pagbalik sa'yo, parang kilala ko to. Ganon. So when you give, magbigay na kayo ng may pakinabang, ng may kabuluhan. Magbigay kung may kaya. Kung kaya. At sa kabilang banda, maganda rin, on the flip side of it ng pagbibigay, bawasan o kaya iwasan yung panghihingi. Baguhin natin yung culture ng panghihingi sa Christmas. Iwasan hanggat maaari. Ang practice kasi natin ngayon, pag sinabing namamasko, nanghihingi. 'Di ba? Namamasko po, ibig sabihin humihingi. Pero pag tinignan natin sa Bible, pag sinabing namamasko, sila yung nagbibigay. Kaya si wise men, 'di ba? O namamasko si wise men. Sila yung nagbibigay, sila yung may dala ng regalo. So balik na rin natin. Well, kung kaya magbigay, pero at the very least, dun sa flip side nga niya, maganda nating i-practice. Starting this Christmas, bawasan na natin yung mga hingi. Pagpahingahin natin yung mga lagi na lang nagbibigay. So magandang regalo yon. Giving gifts is wise and practical. Kung kaya magbigay, napaka-practical, napaka-wise ang magbigay ng gifts. Gusto nyong mapansin, gusto nyong matandaan ng isang tao na gusto nyong pahalagahan, bigyan nyo ng regalo. Ngayon, kung di kayo natatandaan, di kayo naaalala, baka kasi minsan di kayo nakapagbigay ng regalo. Gifts actually can express sincerity and esteem for people. Kung may pagpapahalaga ka sa isang tao, nag-e-effort ka, di ba? Kahit na keychain yan, bibigyan mo. Kahit na isang box ng posporo, ibibigay mo. Kasi nandun yung esteem eh. In the very practical world of business, if you want to make business connections, you want to make partnership, give gifts. And of course, kung meron kang gustong pahalagahan na loved one, maganda yung may I love you. Pero iba yung may I love you sabay bigay ng envelope na 5,000. Di ba? Iba. Kung kaya nyo magbigay, then go. Sabi nila, it's the thought that counts. But if you can express it with a gift, why not? A person who leaves something at the table is always welcome. Nabubuksan ang pinto para sa mga taong nagbibigay kasi ganun talaga yun. Proverbs 18:16-17, gifts can open many doors and it can help you meet important people. Ayan, napaka-diretso na ng Proverbs sa kanya. Gusto mong magkaroon ng access, gusto mong matandaan, gusto mong maalala, mapansin, bigay ka ng gifts. And again, ulitin natin, kung wala, edi wala. Pero at least, ang pwede nating ibigay yung gift ng kapahingahan. Bawasan yung mga panghihingi / pamamasko. Baliktarin natin yung meaning ng pamamasko. Tayo yung nagbibigay. Another thing, why the wise men are wise? They are wise because the wise men observed and consulted the stars. And this is a very interesting point. Isang malinaw na ginawa ng mga wise men, they observed and consulted the stars. Matthew 2, verse 2, at sa pagpapatuloy, verse 9 and 10. Where is the child born to be king of the Jews? So hinahanap nila. We saw his star in the east and have come to worship him. Galing sila sa malayong lugar, pero natanaw daw nila mula doon sa silangan yung kanyang sariling bituin. The star they had seen in the west went on ahead of them. So yung star pa yung naggabay sa kanila until it stopped over the place where the child was. They were thrilled and excited to see the star. Marunong sila magbasa ng mga bituin. Kaya nga sa isang translation, royal astrologers. O now, bilang paglilinaw, hindi horoscope yung pinag-uusapan natin, ha? Paglilinaw lang para sure. Hindi horoscope yung pinag-uusapan kasi, horoscope, they're very generic. Napaka-generic. Halimbawa, Pisces, wag kang mga away ng mga Libra. Kahit naman sinong awayin mo, wag, di ba? Kahit pa Scorpio o Cancer o Sagittarius yan, ang point, wag kang mang-away kahit na sino. Napaka-generic naman. Talagang wag kang mang-away. And one thing about superstition is that it builds the mentality of fearfulness. Ang superstition na de-develop yung pagiging matatakutin. So hindi yan ang pinag-uusapan, / yun. Ang point natin dito, the wise men studied and followed the laws of nature.
Marunong sila mag-observe ng nature, kung ano yung nagaganap sa paligid. Natural law shape modern knowledge. Yun ang nakakalimutan natin. Ang mga Vikings nung unang panahon, the Maori people, kaya nga yung, di ba si Moana, binabasa niya yung star. Kasi wala naman GPS nung panahon na yun. Pero paano nakakatawid yung mga wooden na bangka nila? Binabasa nila ang stars. The Vikings, the Maori did that. The ancient Babylonians na naging basihan ng ating mga relo ngayon, they invented the sundial, pangbasa ng sun. Yung anino ng sun, kung saan tatapat yun, yun ang oras. Yan ang naging basihan ng modern watch. At yung mga Chinese people, hanggang ngayon, the Chinese people, they read, they observe the wind and water para sa kanilang land use planning. Binabasa nila ang wind. Wind is fang. Water is shui. Kaya feng shui. Wind and water. Kasi nga, sundan natin yung nature. Hindi laging superstition yan. Merong knowledge, merong ancient knowledge that backs up modern thinking. And modern medicine, of course, is based on herbs and plants. Nung araw naman talaga, ang medicine ay base sa mga halaman, sa mga ugat, sa mga dahon. Ngayon, synthesized kasi may chemicals na because of technology. But all of this, it draws from natural law. Kaya, importante, kung gustong maging wise men, matutong magbasa ng natural law. Wise men observe the signs in natural and even human phenomena. The natural way of things and even the actions of people. Binabasa natin yung trend ng mga tao. Nung bagong upo si King David, usually pag bagong upo ang mga hari, ang mga presidente, hindi niya napansin laging merong marcha ng mga armed forces nila. Kasi pinapakita kung gaano kalakas ang isang bansa. So nung bagong upo si King David, nagmarcha ang lahat. The men from the tribe of Benjamin, 5,000. Men from the tribe of Judah, 10,000. Mga maskulado, magagaling sa palakol, sa mga sandata. Tapos nung tinawag yung susunod na tribo, maliit na tribo. At konti lang yung representative nila doon sa marcha na yun. Di ba dapat show of force? Bakit konti lang? Kasi sila yung galing sa tribe of Issachar. 1 Chronicles chapter 12:32, from the tribe of Issachar, there were only 200 leaders of the tribe with their relatives. 200, yung leader kasama pa yung relative. So ang konti talaga as compared to the thousands ng ibang tribe, na mga muscular, mga fully armored. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take. Kaya pala iilan lang. Kaya pala kukonti lang. Kasi sila yung Central Intelligence Agency nung kanilang bayan nung panahon na yon. Konti lang ang mga wise men. Kasi konti lang ang pumipili na mag-observe at magbasa ng mga patterns and trends sa paligid. You want to be a wise man? Observe. Wise men observe and sense the message of God in nature. Ganun ang mga wise men. Mapagmasid, pinag-aaralan ng paligid. At ang totoo, ang mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos, nasa nature siya. Nasa paligid lang natin siya. Kaya nga sabi ni Wisdom kanina, nandito ako para doon sa mga naghahanap at nakikinig. Kung hahanapin, kung sasaliksikin, magpapakita ang wisdom. And the message, the wisdom of God, it's everywhere, especially in nature. Romans 1:20. For ever since the world was created, people have seen the earth and the sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power, and divine nature. So yung hindi natin nakikita na katangian ng Diyos kataas-taasan, saan daw makikita? Sa creation, sa earth, sa sky. Nandoon ang katangian, ang karunungan, ang galing ng ating Diyos. So, kaya nga sinasabi, ever since the world began, nandyan na yan. Ang kailangan, mga mata na mapagmasid. Ang kailangan, mga tenga na nakikinig para mag-produce ng wisdom.
Kaya nga ang wise, di ba? From the east, itong mga wise men na ito, pero natukoy nila kung nasaan si Jesus. Another thing, the wise men are wise because the wise men refused to obey King Herod. Wise na wise yung mga wise men kasi sila ay hindi sumunod kay King Herod. Matthew chapter 2, verse 12. When it was time to leave, so natupad na nila yung pakay nila, nakita na nila si Jesus, nagregalo na sila, they worship and everything. So when it was time to leave, they returned to their own country by another route. For God had warned them in a dream not to return to Herod. Kasi ang pa-effect ni Herod, sige nga, hanapin nyo nga para maka-worship din ako sa kanya. Pero si Herod, ang intention niya at that time, sinong king of Jews ang pinagsasasabi nyo? Ako ang king. Ang intention ni Herod, patayin yung bata. Buti na lang, nag-warn yung angel dito sa mga wise men at kahit binigyan sila ng instruction ni Herod na ituro nyo sa akin pag nakita nyo, ang sinunod nila ay yung payo ng Diyos, hindi yung order ng king. It's important to respect authorities and leaders. Alam naman natin yon. But we should always be more submissive to the higher rules of God. God's rules are written in our hearts. God's rules are written in our conscience. Kahit hindi natin kabisado yung mga verse, kahit hindi natin kabisado yung mga chapters and verses, malinaw sa puso natin kung ano ang tama at mali. Malinaw sa puso natin kung ano ang mabuti at masama. At tungkulin ng bawat tao na mag-isip. Tungkulin ng bawat tao na manindigan at kung kinakailangan lumabag. Kung ang pinapagawa sa atin ng may kapangyarihan ay hindi ayon sa mabuting prinsipyo ng Diyos, lalo't higit kung makakasakit yan sa kapwa. Kahit pa utos ng mayor, kahit pa utos ng boss sa opisina, ang mali. Hindi mo pwedeng sundin yung kailangan mas sumunod ka sa mas mataas na utos ng Diyos. Hindi natin pwedeng ikatwiran na napag-utusan lang po. O kaya ikakatwiran natin na yan po kasi yung sabi sa nasa itaas. Abay, sino ba yung nasa itaas mo? Ang sinasabi nating itaas natin ay yung kataas-taasang Diyos. Sino ngayon ang susundin mo? Remember, each one of us will be accountable for all our actions. We will be accountable to God for all our actions. Ephesians chapter 1, verse 21 to 22. Now Jesus is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world but also in the world to come. Mas mataas sa kahit na anong kinauukulan o may kapangyarihan ang Panginoong Hesus. God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. Na kay Jesus, nasa liwanag ng Panginoong Hesus ang talagang kapangyarihan. Naku mga kapatid, ang dami-dami pang masarap i-discuss. Dami-dami pang masarap na buksan dito sa reflection na ito. Kayo, anong mga nakikita nyo sa wise men? Ang dami-dami pa. Kaso nga lang kulang yung oras natin. So, mabuti pa hilingin natin sa ating banal na Diyos, sa ating Diyos, gabayan tayo ng Espiritu na mangusap sa atin. Buuin pa ng Diyos sa ating puso yung mga hindi natin nabanggit. Kasi ang dami-dami pang hindi nabanggit. Ang dami-dami pang wisdom nitong eksena na ito. At sana gabayan tayo ng Espiritu na makita pa ano pa yung mga practical application sa atin. Habang ninanamnam natin yung holiday feelings, habang ninanamnam natin yung Yuletide atmosphere, sabi nga, hanapin din natin yung practical wisdom ng Christmas. God gave Jesus His Son for our salvation, for us to be free, for us to be holy. And you know what? God also gave Jesus for us to receive practical wisdom. 1 Corinthians chapter 1, verse 30, God gave us Christ to be our wisdom. Oo, kaligtasan natin ang ating Panginoong Hesus, siya ang ating kalayaan, ang ating liwanag, at gayon din naman, ang ating Panginoong Hesus, wisdom din siya.
Yun ang isang regalo na maganda nating tanggapin ng sama-sama ngayong Pasko. Lord, our Father, buuin niyo po yung message na ito sa amin kasi ang dami-dami pa naming hindi na-cover. Ama, patuloy niyo po kaming bigyan ng inyong liwanag at marami pang practical wisdom sa mga kwento ng Pasko. At Ama, tulungan niyo po kami na magkaroon ng paglalapat. May we find areas in our lives where we need practical wisdom at nang sa ganun yung guidance niyo maging buhay sa aming puso, sa aming mga ginagawa araw-araw. Father, we thank you for your gift. We thank you for your gift through your Son, your wisdom, at ito pong lahat ay tinatanggap namin ngayong Pasko. Ngayong Pasko, ito po ang tinatanggap namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagpalain kayong lahat mga kapatid. Merry Christmas!